Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi, sa Balitang Pambansa, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kaliwat kanang tulong sa mga nasalanta ng bagyo mula sa iba't ibang kagawaran, ahensya at ibang bansa, walang patid ang pagdating. Mga nasalantang residente na naabutan ng tulong, todo pasasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pamahalaan, lokal na pamahalaan at pribadong sektor, hawak kamay sa pag-alalay sa mga naapektuhan ng bagyong Christine. Philippine National Police at sektor ng transportasyon, handa na sa Undas 2024. At Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naghayag ng kumpiyansa na mapapalakas ang turismo at trabaho sa pagsasaayos ng Laguindingan International Airport sa Mindanao. Una po sa ating mga balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pagtulong sa mga nasalanta ng bagyong Christine hanggang sa sila ay makabangon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla. Dinagdagan pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ibinuhos na tulong sa mga biktima ng bagyong Christine. Papalo na sa 130 milyong piso ang ipinagkaloob na pinansyal na tulong sa probinsya ng Albay, Camarines Sur at bayan ng Naga na labis na naapektuhan ng bagyong Christine. Meron naman tayong sistema para tulungan lahat yung mga naging biktima. And all of that is in place. Gamit ang C-130, ipinadala ni Pangulong Marcos ang mga tulong na ito mula Metro Manila patungo na Bicol Region. Satellite para magkaroon ng linya ng komunikasyon, generator set at water filtration na pansamantalang magbibigay ng supply ng kuryente at malinis na tubig. Dumating din ang tonel-toneladang processed meat product at 1,000 kahon ng mga delata mula sa mga pribadong kumpanya. Bukod pa ito sa libo-libong food pack at hygiene kit na ipinamamahagi ng Department of Social Welfare and Development. 4 na truck naman ng bigas ang ipinadala ng National Food Authority sa mga biktima ng bagyo. Tiniyak ng Presidente ang pagbibigay ng pinakakinakailangang tulong sa mga biktima ng kalamidad at patuloy na rescue operation sa mga naipitang baha at pagguho ng lupa. Meron pang ibang lugar na rescue pa rin. Pero siyempre yung mga nasa evacuation center na binibigyan ng atin ng relief goods, nasimula na dun sa baba. Nakita natin, nasimula na yung pagbigay ng cash benefits para makauwi na yung mga tao. Pag nakauwi na sila, may hawak silang pera para sa mga pangangailangan nila. But we will continue to provide them with food packs hanggat kaya na nilang magluto ng sarili nila. Ipinag-utos din ng Presidente ang pagpapadala ng karagdagang medical team sa Bicol. Nananatiling bukas ang mga pampublikong ospital sa Naga City, pero karamihan sa mga tauhan nakadeploy sa mga evacuation center. Siniguro naman ang pamahalaan na sapat ang supply ng gamot. So for the medical concerns, it's usually the medicines that we have to look up. First, the prophylaxis for the leptospirosis and all of the other diseases that come with the flooding. Hygiene kits, the same thing. We have enough. Supply. Ipinangako ng Health Department ang papalo sa 142 million pesos na tulong medikal sa mga biktima ng bagyong Christine. Mula sa PTV, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Napakalaking bagay para sa mga Bicolano ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos sa Camarines Sur at personal na pangunahan ang pamamahagi ng tulong. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Karen Bernadas ng Philippine Information Agency, Bicol Region.
Nagpasalamat ang ilang mga Bicolanong apektado ng Bagyong Christine kay Pangulong Bongbong Marcos matapos itong aktwal na bumisita sa lalawigan ng Camarines Sur nitong Sabado, October 26. Sa pagdating ng Pangulo, nagkaroon ng situation briefing kasamang local chiefs ng Camarines Sur, Albay Province at Naga City Government. Ang Pangulo mismo ang nag-abot ng 80 million pesos cash assistance kay Albay Acting Governor Glenda Bongao at Naga City Mayor Nelson Legacion. Labis naman itong ikinatuwa ng mga Bicolano. Isa na rito si George Ubaldo mula sa Bayan ng Pili, isang volunteer service crew sa mobile kitchen ng provincial government ng Camarines Sur. President, salamat po. Ani Ubaldo, tinangay ng kalupaan ang likod ng kanilang bahay dahil sa landslide. Nakapag-evacuate na rin ang kanyang buong pamilya at nakatanggap na ng relief items mula sa pamahalaan. Isinalaysay naman ni Mary Jane Reforzado ng Kausip Bula, Camarines Sur kung paano sila nasalanta ng bagyo. Alas 7 ng gabi noong Miyerkules. Aniya, mabilis na tumaas ang tubig sa kanilang bahay hanggang sa kanilang bubong. Sobrang salamat po sa ako dito kami maray dito sa pagdakan po may problema. Sobrang kasi kaso po kami sa mga needs mo kasi mga pangangata sa niremi mo sa hawak sa buong gabos po. Sobrang pasalamat po. Sobrang po ang tabang nito sa Saad naman ni Congressman El Rey Villafuerte, mahal ng Pangulo ang Camarines Sur at nagdesisyon ng physical visit kasama ang mga opisyal ng pamahalaan. Bumakas ang loob ng mga tao, nakiramay ating Pangulo. Kaugnay nito, malaking bagay din para kay Naga City Mayor Legacion na pinagkatiwalaan ang kanilang lugar bilang bulwagan ng kanyang pagbisita at sa financial assistance na kanilang natanggap. Maraming salamat po Mr. President, President Bongbong Marcos. Hindi lang sa pagdating kundi sa ipinangakong tulong na tuloy-tuloy. Karen Bernadas mula sa PIA Bicol Region para sa Balitang Pambansa. Samantala, naghatid ng tulong ang Office of Civil Defense o OCD sa mga nasalanta ng Bagyong Christine sa Caraga Region. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jennifer Peña Gaetano ng Philippine Information Agency, Caraga. Bagamat nakaranas din ng epekto ng Tropical Storm Christine ang ilang parte ng Caraga Region, nagpaabot pa rin ng tulong ang Office of Civil Defense Caraga sa mga nasalanta ng bagyo sa Region 5. Nasa 1,500 na non-food items ang ipinadala ng Office of Civil Defense Caraga sakay ng Air Force C-130 aircraft linggo ng umaga. Ang mga ito ay hygiene kits na magagamit ng mga pamilyang lubhang naapektuhan ng bagyong Christine sa Bicol. Ayon kay OIC Lorene Catedral ng OCD Caraga, parte ito ng isinasagawang humanitarian assistance and disaster response efforts ng NDRRMC at OCD sa ilalim ng mandato ni Secretary of National Defense and NDRRMC Chair Gilbert Chodoro Jr. at Civil Defense Administrator at NDRRMC Executive Director Yusek Ariel Nepomuceno. The Office of Civil Defense Caraga Regional Office provides relief augmentation support in terms of 1,500 family hygiene kits to sustain the humanitarian assistance and disaster response efforts of OCD Region 5, which is affected by Tropical Cyclone Christine. Ito po ay makakatulong sa mga pamilyang nasalanta ng nasabing bagyo sa rehiyon. Ibinahagi rin ni Diana Lim, Operations Chief ng OCD Caraga, na mayroong 147 na barangays, 15,291 na pamilya at 64,902 na individual ang naapektuhan ng bagyong Christine sa rehiyon. Tiniyak rin ng OCD Caraga na patuloy ang kanilang pagmonitor sa mga apektadong lugar at handaan nila silang magbigay tulong. Mula sa Philippine Information Agency Caraga, Jennifer Peña Gaetano para sa Balitang Pambansa. 5 araw matapos ang paghagupit ng Bagyong Christine, tuloy-tuloy ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pagsasagawa ng relief operations para sa mga pamilya at residenteng apektado ng bagyo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Patricia Bermudez ng PIA Calabarzon. Personal na nag-ikot si Governor Hermelando Mandanas para mamahagi ng relief goods at hygiene kits sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine, tulad ng Talisay, Laurel, Cuenca, San Nicolas at Agoncillo. Naglagay din ng mobile kitchens at mobile markets ang Batangas Provincial Government sa mga evacuation center para matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng mga evacuees. Nagpadala rin ito ng medical teams at mobile clinics para maghatid ng libreng medical check-up at gamot sa mga evacuees.
Bukod dito, nagkaroon din ng psychosocial processing para sa mga evacuees na nakaranas ng matinding pagbaha at landslide. Samantala, tiniyak naman ni Mandanas ang pagbibigay ng tulong pinansyal at psychosocial support sa mga naulila ng biktima ng landslide, partikular na sa Talisay, Batangas. Ayon kay Mandanas, hindi na rin pababalikin ang mga residente sa mga lugar kung saan nagkaroon ng pagguho ng lupa. Hindi na, delikado na. Number one, talagang may karanasan na tayo. Bakit pa natin ulitin? Pero sa totoo lang, meron pa rin ibang pumipili. Dahil yung kanila doon may hindi nasira. Pero pag-aaralan. Sa ulat ng Batangas PDRRMO, aabot na sa 118,576,333 pesos ang kabuang bilang ng pinsala sa agrikultura na nakaapekto sa mahigit 1,000 ektaryang lupain at 1,553 na magsasaka. Pumalo naman sa 27,853 na pamilya o katumbas na 97,176 na individual ang naapektuhan ng bagyo sa Batangas. Aabot na sa 54 ang bilang ng mga nasawi habang 18 ang naiulat na nawawala. Pinakamataas na bilang ng casualty ang naitala sa Talisay, Batangas kung saan naganap ang landslide. Siniguro ni Mandanas na patuloy ang pamahalaang panlalawigan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residente. Nanawagan rin siya sa mga Batanggenyo na maging matatag at huwag mawala ng pag-asa. Mula sa PIA Calabarzon, Patricia Bermudez, para sa Balitang Pambansa. Target ilunsad ng Agriculture Department ng massive mobilization ng Kadiwa on Wheels sa Bicol, oras na bumaba ang level ng baha sa rehiyon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Vanessa Nieva ng Radyo Pilipinas, Naga. Plano umano ng Department of Agriculture Bicol na sa oras na bumaba na ang level ng baha sa ilang lugar sa rehiyon, magkakaroon ng malawakang mobilization ng mga Kadiwa on Wheels. Sa panayam kay Luvelia Guarin, Chief Regional Agriculture and Fisheries Information Section at tagapagsalita ng DA Bicol, sinabi nitong may mga farmers cooperatives and association ang may stock ng mga gulay at bigas. Ngunit nahihirapan aniyang maidala ang mga ito sa mga pamilihan. Kung kaya plano nilang sa oras na bumaba na ang baha, immobilize ang lahat ng mga Kadiwa on Wheels at trucks ng kagawaran para sa full force at mas malawak na pagsasagawa ng Kadiwa on Wheels. Titingnan natin yung ibang mga cooperative, farmers cooperative and association, meron silang mga stock na mga gulay at bigas pero nahihirapan silang magdala sa mga areas, commercial areas. Kaya pag bumaba na yung tubig, ang plano ng DA ay immobilize lahat ng Kadiwa at lahat ng trucks namin mobile para full force. Massive yung ating Kadiwa, mobile Kadiwa, para maabot yung mga ibang kailangan talaga ng mga supply, food supply. Ang hakbang na ito ayon kay Guarin ay upang maabot ang mga mamamayan sa Bicol na labis na nangangailangan ng supply ng pagkain. Dagdag pa ni Guarin, patuloy ang ginagawang monitoring ng DA Bicol sa supply ng mga agri-commodities at presyo ng mga ito. Samantala, tiniyak ng DA Bicol na mayroon silang buffer stock ng rice seeds, vegetable seeds, corn seeds at livestock biologics para sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng bagyong Christine. Mula Radyo Pilipinas, Naga, Vanessa Nieva para sa Balitang Pambansa. Susunod sa Balitang Pambansa, Kamara, tiniyak ang walang patid na tulong sa mga kababayan na naging biktima ng bagyong Christine. At Philippine National Police at sektor ng transportasyon handa na sa Undas 2024. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Pambansa. Good vibes ba kamo? Sagot namin ang umaga ninyo. Mula sa balitaan, makakakwentuhan natin ngayong umaga, bagong kaalaman, hoping for the success, hanggang sa Unli Chikahan. Kasama ang RSP Morning Barkada. Rise and Shine Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa PTV. Samantala, Kamara, walang patid din sa paghahatid ng tulong sa mga kababayan nating biktima ng bagyong Christine. Pag-agapay ng international community sa ating bansa ay pinagpasalamat.
Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Las Moras. Walang patid ang pamamahagi ng tulong ng liderato ng Kamara para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Sa Libon Albay, 4,000 pamilya ang nabigyan ng relief packages at iba pang ayuda sa tulong ng opisina ni House Speaker Martin Romualdez at Ako Bicol Party List. Sa Camarines Sur, nasa 5,700 relief packs din ang ipinamahagi ni Camarines Sur 2nd District Representative Elry Villafuerte at 5th District Representative Mix Villafuerte kasama si Senador Bong Revilla. Ayon kay Speaker Romualdez, hindi sila titigil hanggat hindi naabot ng tulong ang lahat ng nangangailangan. Maging ang international community tumutulong na rin sa Pilipinas. Kaya't nagpasalamat din si Romualdez, partikular na sa gobyerno ng Singapore, sa hatid nilang air assets na malaking tulong anya sa mabilis na paghahatid ng relief goods sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng bagyo. Bukod naman sa air assets, may mga dumating ding rubber boats sa mga binahang lugar, lalo na sa Bicol region mula sa pamahalaan. May kalakip din niyang life vest, traction rope at rope throwing bags na mahalaga para sa search and rescue operations. Ayon kay Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, malaking tulong ang mga kagamitan na ito kaya't nagpapasalamat sila kay Speaker Romualdez sa mabilis na pagresponde at pagpapadala nito. Ang ACT-CIS Party List sa pangunguna ni Congressman Erwin Tulfo, una na ring naghandog ng 2,000 sako ng bigas at 1 million pesos cash aid para sa mga biktima ng bagyo. Mula sa PTV, Mel Las Moras para sa Balitang Pambansa. Nanawagan sa publiko si San Juan City Mayor Francis Zamora na agahan ang pagpunta sa sementeryo upang maiwasan ang pagsasabay-sabay sa mismong araw ng undas. Samantala, nakahanda na ang Philippine National Police sa pagbabantay at pagbibigay seguridad sa nalalapit na undas. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kate Renya. Kakaunti pa lamang ang dumadalaw sa San Juan Public Cemetery, kaya naman nag-inspeksyon dito si San Juan Mayor Francis Zamora at nanawagan siya sa publiko na kung kayang mas agahan ang pagdalaw para hindi magsabay-sabay sa November 1. Kaugnay nito, tanging may special mayor's permit lamang ang pinapayagang magtinda sa labas ng San Juan Public Cemetery para maiwasan ang siksikan. Nakipag-ugnayan din ng San Juan LGU sa mga pribadong sementeryo at columbary sa lungsod. Bilang tumatayo ring chairperson ng Regional Peace and Order Council ng Metro Manila, sinabi ni Zamora na wala namang seryosong banta sa seguridad ang namomonitor. Samantala, nakahanda na ang Philippine National Police o PNP sa pagbibigay seguridad sa nalalapit na undas kasabay na rin ang long weekend. Kabilang sa babantayan ng mga pulis ay ang mga bus terminals, seaports, airports, vital installations at sementeryo. May payo rin ang PNP sa mga magbabakasyon na ibili ng maiiwang tahanan sa mapagkakatiwalaang kapitbahay at kamag-anak. Iwasan din mag-post sa social media para makaiwas sa mga kriminal. Kate Renya para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Nakatutok ang Transportation Department sa mga pantalan na naapektuhan ng Bagyong Christine para maihanda ang mga ito sa inaasahang pagdagsa ng pasahero sa undas. Pero maliban sa ilang pantalan, handang-handa na ang mga bus terminals at airports. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Claisel Pardilla. Sa kabila ng pananalasa ng Bagyong Christine, handa na ang Department of Transportation sa dagsa ng mga pasahero sa mga bus terminal, pantalan at paliparan sa undas. Nasa 3 milyong pasahero ang inaasahang uuwi sa mga lalawigan bago ang weekend hanggang sa November 1. Ang good news, sabi ng Department of Transportation, maliit lang ang naging pinsala ng Bagyong Christine sa sektor ng transportasyon. All airports are operational, no? Wala namang mga major damages na nangyari doon sa mga airports natin, no? So far lahat to ay operational, no? There are more than 100 airports, seaports that were affected, no, by Christine, Typhoon Christine, no? Mga minor damages, no? But total, abutin din ng mga almost 100 million yung mga damages, no? Which PPA is now working on to do the repair, no?
Pinababantayan ng Transportation Department sa mga bus operator ang sitwasyon sa mga pantalan sa probinsya ng Sorsogon bago kumuha ng pasahero at bumiyahe. Hanggang ngayon kasi ay marami pa rin naghihintay na makatawid dagat dahil sa daan-daang stranded na pasahero resulta ng ilang araw na pananalasa ng Bagyong Christine. Hanggang ngayon medyo mahaba pa rin yung pila ng mga sasakay dun sa Roro from Matnog to Allen, no? But we're working closely with all the authorities so that mapadali yung pagbiyahe ng mga sasakyan, no? Pero ayon sa DOTR, maraming alternatibong sasakyan para makarating ng Visayas, kaya pagsisiguro ng ahensya. Every year we have this Oplan biyahing ayos, no? Para sa ating mga mananakay, no? So ready tayo. Katulong din natin dyan ang Philippine Coast Guard. Well, meron naman tayong mga alternative modes of transportation, no? Yung mga biyahe ng Cebu, yung mga gustong magbiyahe by boat or by ship, no, going to the Visayas, pwede sila by Batangas, no, from Batangas to Mindoro, no, to Rojas and Bulalakaw, no. And meron ding Roro from that place going to Katiklan, no? And from there, pwedeng magbiyahe yung mga buses going to Iloilo, no? And even to Bacolod and Cebu, no? Tiniyak naman ng DOTR ang pakikipag-ugnayan sa DSWD para makapag-abot ng libreng pagkain sa mga pasaherong naantalang biyahe. Mula sa PTV, Kalezal Pardilia, Balitang Pambansa. Inaasahan na mas maraming oportunidad sa turismo at iba pang investment ang hatid ng Laguindingan International Airport Public-Private Partnership Project. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglagda ng concession agreement na bahagi ng kanyang pangako na dalhin ng pag-unlad sa Northern Mindanao. Nagbabalik si Clazel Pardilla ng PTV. Ilang buwan matapos ibigay ang pangangasiwa ng Ninoy Aquino International Airport sa pribadong sektor, panibagong Public-Private Partnership Concession Agreement ang isinapinal ngayong araw. Sa pagkakataong ito, ang pangalawa sa pinakaabalang paliparan at itinuturing na main gateway sa Northern Mindanao na Laguindingan International Airport. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglagda sa kasunduan sa pagitan ng Department of Transportation at Aboitiz Infracapital na siyang mamamahala sa upgrade, operasyon at maintenance ng paliparan sa loob ng 30 taon. The signing of this concession agreement for the Laguindingan International Airport Public-Private Partnership Project provides us with the opportunity to expand the facilities, upgrade the terminals, augment capacity, and deliver our services in a safer, efficient, and more convenient way. This also shows our commitment to invest in the development of Northern Mindanao. Gagawing moderno, pagbubutihin ang serbisyo at itataas ang kapasidad ng paliparan. Mula 1,600,000 pasahero kada taon, target iangat sa 6 milyong pasahero ang kapasidad ng paliparan. This project has been in the works for 10 years. Thanks to the administration of President Marcos' strong leadership and focus, and I remain focused on the private-public partnerships, he made it happen in just over 2 years. We look forward to the day that we have the international flights going into Northern Mindanao carrying our OFWs and our tourists. Malaki ang strategic advantage ng Laguindingan International Airport. Malapit kasi ito sa Cagayan de Oro, Iligan City at mga highly urbanized na probinsya sa Northern Mindanao. Kaya tiyak na magpapasigla ito ng turismo, makahikayat ng mga mamumuhunan at magbibigay ng mas maraming oportunidad. Laguindingan's transformation should promote regional growth, generate jobs and livelihood, and create investment opportunities.
Nagkakahalaga ng 12.75 billion pesos ang proyekto. Kikita naman ng papalo sa higit 3 bilyong piso ang pamahalaan at makapagbibigay ng 32,000 karagdagang trabaho. Ayon sa Transportation Department, 15 pang paliparan ang target isailalim sa public-private partnership. Bahagi ito ng programa ng pamahalaan na paigtingin ang connectivity at accessibility sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mula sa PTV, Kaleza Pardilia, Balitang Pambansa. Pilipinas, 58 days na lang at Pasko na. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.